nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya pag naman yan. Oo. sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hindi daw tayo dapat mag-alala kaya ano yan. Pero ayun nga, kanina medyo hindi maganda yung balita ni VP Sara. Although alam naman natin na si Pangulong Duterte ay nagpapakyut lang. Pero medyo hindi ko nagustuhan yung mga sinabi ni VP Sara kanina tungkol kay Pangulong Duterte. Kasi sinasabi ni VP Sara kanina ay si Pangulong Duterte daw parang ano na alam mo yung yung sinasabi niya na yung mga pag namatay siya, gusto niya ganito, gusto niya pangitain ganun. Oo. Oo nga, haka na naman parang ang baliw. Nagpapangitain nga daw. Sinabi daw ni Pangulong Duterte kay VP Sara na pag namatay ako, ayaw kong iuwi yung bangkay ko. Ganun na siya. Tama si PRD, huwag ka nga masyadong Siguro tamang drama si PRD kanina. Oo, tamang drama si PRD kanina kasi syempre nalaman niya, nandiyan yung mga tao pa rin nasa labas. Natuwa nga ako doon sa sinabi nila Alvin na hanggat nandito si Pangulong Duterte, hindi kami aalis. Malayo kami dito, pero pupunta kami dito araw-araw. Kasi ang schedule pala doon is 10 o'clock ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Araw-araw pupunta kami, umulan, bumagyo, mag-snow, pupunta kami dito para ipakita hindi lang kay Pangulong Duterte pati sa lahat ng mga Dutch na mahal namin yan. Galing. Pero nakakalungkot. Nakakalungkot kasi yung state of mind ni Pangulong Duterte is ganun na. Nandoon na siya sa baka siguro naiisip niya na nakikita rin niya yung sarili niya sa salamin, nakikita niya yung yung kanyang sitwasyon, siguro nakikita niya na he's really hindi niya kayang tagalan yung pagkain doon, kaya isa na rin yung sa reason kaya pumayat siya. Kasi okay lang na mataba ka, pumayat ka, pero ang problema kung pumayat ka dahil hindi ka nagkakakain, tapos hindi ka pa rin nagkakakain, pumayat ka na nga, yun ang pinakadelikado sa lahat. Baka mag-deteriorate yung health nung matanda. Yun ang pinakaayaw nating mangyari. Kaya sama-sama tayong mga Duterte supporters, mga pamilya natin, ipagdasal natin si Pangulong Duterte na sana ma-withstand niya itong mga pagsubok na ito sa kanyang buhay. Nakakalungkot na kailangan niyang isakripisyo yung sarili niya para sa atin, pero ang titigas pa rin talaga ng mga ulo natin. Hindi naman tayo nakikinig. Nagsakripisyo na ng buhay yung tao, pero tatanga-tanga pa rin tayo. At dumating na nga sa punto na pati yung hindi lang yung kanyang retirement, yung kanyang ibinigay sa atin or isinakripisyo para sa bayang Pilipinas, pati yung kahuli-hulihan na panahon na sa buhay niya, na deserve naman sana ni Pangulong Duterte na maging masaya
at maging stress-free, hindi ba? Kasi tingnan ninyo, PRD has been working for the government, has been working for the Davaoenos for what? Ilang 25 years yata siya na naging taga-gobyerno, hindi ba? So sa loob ng 25 years na yun, inalay niya yung buhay niya sa Pilipinas. Sa totoo nga lang, hindi daw siya naging ama sa kanyang mga anak. Mas naging mayor siya at mas naging ama siya ng Davao City kaysa maging ama sa kanyang mga anak. I remember Baste saying na he's always parang talking to the barangay officials ng mga liblib na barangay ng Davao City. Is always talking to the people, is always minding the problem of other people, na to the point na parang napabayaan niya na yung sarili niyang pamilya dahil nga mas madalas na ginagampanan niya yung pagiging ama niya sa bayan ng Davao. Is it bad? Is it bad? Siguro kung ikaw kapamilya ka, pwedeng maging pangit yun. O kasi syempre ang pamilya mo kailangan din niya ng pagmamahal, kailangan niya ng aruga, kailangan niya ng time. Kung ikaw aalis ka ng alas 5 ng madaling araw, uuwi ka ng alas 12 ng gabi, araw-araw mong ginagawa yun, hindi yun makakabuti para sa well-being ng mga anak mo at mga mahal mo sa buhay. Kaya nga sabi ko, napakatalino, napakatatag din ng loob nitong mga magkakapatid na mga Duterte. Kasi even if si Pangulong Duterte has always been busy para maging ama sa bayan ng Davao, hindi sila nagtanim ng sama ng loob dito. Although, nakukwento nila na talaga namang hindi nila masyadong nakasama yung kanilang ama dahil nga mas madalas yung ama nila sa public service. They had to sacrifice yung mga gusto nila, kailangan nilang i-sacrifice, hindi ba? Na di bali na, bayaan mo na kahit na wala siyang time sa atin, kahit na hindi tayo madalas magkakasama, basta nakikita naman natin na okay naman yung bayan natin, nakikita natin kasi bayan bago bayan o sarili, ganun ang laging tanong kapag sa public service Si Pangulong Duterte lagi niyang inuuna ang bayan kaysa sa sarili niya. Kaya nga, noong siya'y mag-retire sa politics noong 2016, actually 2016, supposedly, nung natapos na siya mag-mayor, natapos na yung term niya, ayaw niya talagang maging presidente ng Pilipinas. Pinipilit siya ng taong bayan, ayaw niya talagang maging presidente ng Pilipinas. Alam mo, ang mga Duterte, pwede naman na silang magdamot Ang pamilya Duterte is well off naman yan. May sinabi, may kaya naman sa buhay yan. Lahat naman sila professional, lahat naman din sila may mga kanya-kanyang negosyo. So okay na sana nung natapos si Pangulong Duterte bilang mayor, pwede naman na sana nilang ipagdamot si Pangulong Duterte. Pero dahil nakita nila yung clamor ng tao na talagang gustong-gusto nila si Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte during that time he's I think 72 years old na po si Pangulong Duterte, or if not 71. He's supposed to retire na. Magpapahinga na lang sana siya. Yung mga panahon na dapat in-spend niya sa family niya nung hindi siya, yung mga panahon na hindi niya in-spend sa family niya, babawiin niya sana yun Noong nanalo siya, noong natapos na yung kanyang panunungkulan sa Davao, mayor na si Inday Sara, tapos vice mayor si I think Pulong or Baste, at okay naman yung family nila, makakatutok na sana si Pangulong Duterte sa pamilya Yung lost time, ano niya sana magagampanan niya na sana. Oo, hindi ba? Kaya lang, tawag ng sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino, ang
Duterte brand ng leadership. Kasi sobrang gulo talaga ng bayang Pilipinas noon. Hindi alam kung saan ang direksyon. Kaya gusto sana nila noong katulad nung nangyari sa Davao mangyari sa buong Pilipinas. Kaya hiningi natin ulit si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte actually ayaw niya na pero kasama natin yung mga anak niya, nagpakalbo pa nga silang lahat para lang tumakbo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Alam nila na noong mayor si Pangulong Duterte, nandiyan nga lang siya sa Davao wala nang time sa kanila. Di lalo na kapag naging presidente kasi nasa Maynila na, tas buong Pilipinas na yung kanyang aasikasuhin. So mas lalong mawawalan ng time sa kanila. Although alam nila at although sabik na sabik sila sa panahon, sa oras ni Pangulong Duterte, sa undivided na attention ni Pangulong Duterte, sinakripisyo pa rin ng magkakapatid na Duterte yung kanilang mga sarili, yung kanilang gustong makasama yung kanilang ama para mapagsilbihan itong mga Pilipino. At naging maganda yung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Ito problema mga bossing. Kasi sinakripisyo ni Pangulong Duterte yung kanyang supposedly retirement para lang makapagsilbi sa bayang Pilipinas. Itong pagiging presidente niya sa bayang Pilipinas, yun talaga yung nagpahirap sa kanya. Doon siya talaga tumanda ng sobra-sobra. Grabe yung stress na idinulot sa kanya. Imaginein mo, residente ka, you're 71, 72, tapos biglang may gera, pumutok yung bulkan, malalakas na bagyo, tapos nagkaroon pa ng pandemya, nandiyan pa yung mga hayop na mga media, mga troll farms, mga kung ano-ano pa, mga basher, nagsama-sama para pabagsakin siya. Imagine, ang tanda-tanda niya na, supposedly, nagpapahinga na siya, pero kinombat niya lahat yun. Kasama niya ang sambayan ng Pilipinas, kinombat niya lahat yun, na-rouse niya yung 6 na taon, nag-deteriorate yung health niya, pero natapos siya ng maayos yung panahon na yan. So imagine, after 3 years ng kanyang retirement, bumabawi pa lang si Kitty sa panahon, bumabawi pa lang yung mga apo na nakakasama yung kanilang lolo. Putang ina, pinadala natin, ipinatapon natin sa ibang bansa si Pangulong Duterte. Ang pinakamasaklap sa lahat, yung nagtraidor sa kanya is yung mga tao na natulungan niya, yung mga pamilya na natulungan niya, yun yung nagkanuno sa kanya, yun yung pinakamasakit sa lahat. Kaya ito ang dinadanas ngayon ni Pangulong Duterte. Grabe ang sakripisyo niya para sa bayang Pilipinas, na dapat na nagpapahinga siya ngayon kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, pero dahil demonyo, satanas, itong mga nasa gobyerno na walang mga utang na loob sa kabutihang ginawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas, pinatapon nila dyan sa dahig. At ngayon, ang pinakamasaklap sa lahat, mukhang swag naman sana, pero alam naman natin na ipinatapon si Pangulong Duterte dyan para dyan na mamatay. Alam naman natin na yun talaga yung kanilang target. Palagay ko PRD is also not being optimistic sa sitwasyon niya ngayon dyan sa dahig. Yan ang pinakamalungkot na talagang masasabi nating isa sa pinaka bad news na narinig ko itong mga nakaraang araw. Kaya nga nagtanong ako kanina sa aking Facebook. Sabi ko, kapag may nangyaring masama kay Pangulong Duterte sa dahig, ano ang gagawin mo bilang isang Pilipino na nagmamahal sa bayan mo, na nagmamahal kay Pangulong Duterte? Ano ang gagawin mo? Ilagay mo dyan sa comment section. Kalungkot kasi
Yun na pinag-usapan nila ni Inday Sara kanina, pag namatay ako, ganito, ganyan. Siyempre siguro naririnig din niya yung mga nangyayaring gulo rito sa Pilipinas, yung mga personal na issues, siguro mas lalong nakakawalang gana. Oo, kaya nga yun yung panawagan natin doon sa mga kapwa natin na mga vloggers na sana itigil nyo na yung mga personal ninyong mga alitan, personal ninyong mga agenda, kasi meron tayong mas matinding laban na dapat sama-sama tayo, na dapat pare-parehas tayong binagbibigyan ng pansin. Yan yung una, mapauwi si Pangulong Duterte, pumapayat na siya, kailangan ma-convince natin itong prosecution team at itong ICC na ilabas na siya dyan sa piitan para makasama niya yung kanyang mga mahal sa buhay kahit saang lupalop ng mundo, basta makasama niya yung kanyang mahal sa buhay unlimited at mabigyan siya ng mga pagkain na ikasasaya ng kanyang puso at katawan. Kaya sana, bagamat alam natin na si Pangulong Duterte ay inilagay dyan sa dahig to die dyan sa dahig, sana hindi sila magtagumpay. Nagtagumpay na sila sa panghahayop. Sana naman hindi sila magtagumpay. Sana si Pangulong Duterte makalabas dyan. Kung pwede may iuwi natin dito. Dito siya nagsilbi. Dito siya naging bayani. Dapat dito siya mamatay sa bayang Pilipinas. Ayan ipagdasal natin yan. Prayers can move mountains. Ika nga, lahat ng dasal basta sama-sama at sigurado pakikinggan niya ng Panginoon. I hope soon makalabas na si Pangulong Duterte para mas ma-enjoy niya na yung kanyang retirement. Okay lang yan kahit may kaso, kahit umatin na sa kaso araw-araw. Basta siya ay nakalabas, kasama niya mga mahal niya sa buhay at kasama rin niya yung mga Pilipinong nagmamahal sa kanya at makakain siya ng mga pagkain na pinakapaborito niya. Okay. At dahil nga diyan, si Claire Castro ay merong mensahe para kay Pangulong Duterte sa kanyang kalagayan ngayon. Ito ang kanyang mensahe, sana'y magustuhan niyo. Umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Ayan. So, ang ganda naman ng tanong. Sa tingin nyo ba, dapat kang maging concerned dahil pumapayat siya? Dapat ka bang maging concerned? Ako, pag tinanong mo ako noon, yun talaga. Dapat talaga ako nalungkot talaga, and considering lahat ng mga ginawa niya sa bayang Pilipinas, the things that yung mga sinakripisyo niya para sa bayang Pilipinas, he deserve better, hindi ba? He deserve better. Ako bilang isang gobyerno, citizen ko yan, ang dapat kong gawin is to contact ICC and ask them, according to reports, our former president is getting thinner and thinner. Can you give us an assurance that he's fine, that he's well taken care of, that he's eating? Are you forcing him to eat? Kasi kailangan nyo siyang puwersahin na kumain, because kung hindi kakain yung tao, walang nutrients sa edad niya, baka madisgrasya yan, di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, bilang isang gobyerno, gusto mo as much as possible yung iyong kababayan sa ibang bansa dapat nasa maayos na kalagayan. Are we asking too much from the government? Siguro konting humanity lang. Huwag niyong sabihin na nanghihingi kayo ng humanity kaya nga siya nandiyan dyan dahil sa crime against humanity. You have to understand that PRD is innocent until proven guilty. The fact na sinabi ni Secretary Remulla na walang ebidensya ng extrajudicial killings
dahil nung sa war on drugs ni Pangulong Duterte, ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta talaga itong kaso na ito. That being said, dapat ikaw bilang isang gobyerno, alam mo na meron kang isang kababayan na medyo nagdedelikado, hindi lang to basta normal na Pilipino, isa itong dating presidente. Hindi ka ba nababahala sa kanyang kalagayan considering na pumapayat siya? Ito ang sagot ng magaling nating tagapagsinungaling sa Malacanang. Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, Di ba ganyan din yung mga lolo natin? Para ka naman hindi nagkaroon ng lolo. Di ba ganyan yung mga lolo natin na mga strongman na kahit may nararamdaman na sasabihin niya, okay lang ako. Yung lolo ko ganyan. Kahit hinang-hina na pag tinanong mo, lo, okay ka lang dyan? Okay lang ako dito. Kaya mo? Kayang-kaya to. Malayo sa bituka, gaganon yun. Pero hirap na yun. Di ba? Siguro naman, dapat naiintindihan mo yun bilang isang tao. Kasi sila, nakita nila at nakausap nila. Although, yun yung narinig mo, ikaw bilang isang Pilipino, bilang kapwa mo Pilipino yan, at kayo yung nasa kapangyarihan, wala ba kayong gagawin? Para at least man lang, on your own, makahingi kayo ng assurance na he's well taken care of. Na siya ay maayos, sine-check up, ano ba kalagayan niya dyan? Saan ba siya, saan ba siya namamalagi? Okay ba yung okay ba yung init? Okay ba yung lamig sa kanya? Hindi ba? at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa The Hague. So, Paano mo nalaman? Natitignan yung kalusugan niya sa Hague. Hindi ba nga dapat nga doon ka mag-alala eh? Natitignan yung kalusugan niya, pero skin and bone siya. Di ba kailangan, mas maganda nga dyan eh, kayo mismo eh, on your own. Kasi baka mamaya nagpapaawa lang yung mga yan. Well, we have to see for ourselves, di ba? If he's really skin and bones. Dapat you were checking on the former president, madam. Bilang siya'y Pilipino, bilang siya'y maayos na Pilipino at wala namang kaso sa Pilipinas, hindi ba dapat kayo on your own chine-check nyo yung kanyang kalagayan doon? Although alam naman natin hindi nyo gagawin niya kasi gusto nyo nga mamatay na yan eh. Para mawala na yung tinik ninyo. Akala nyo nga pag pinatapon nyo yan dyan, akala nyo nakaluwag-luwag kayo eh. Mas lalo pa nga kayong napunta sa alanganin dahil dyan eh. Pero bilang isang matinong tao, siguro mas maganda, 'di ba, na mag-alala ka sa kababayan mo. Sa bagay, kung diyan nga sa presidente, wala silang pag-aalala lalo pa kaya yung mga kababayan natin na naiipit diyan sa digmaan ng Iran at Israel. Ganyan sila ka walang pakialam sa mga citizens nila na nasa ibang bansa. Oo, lalong-lalo na dito kay Pangulong Duterte na ipinatapon sa ibang bansa. Wala siyang maling sinasabi dito. Pero itong ganitong salita usually kung ikaw ay normal na tao, yan, maganda 'yung sinasabi niya. Pero kung ikaw ay nasa kapangyarihan, at least man lang bigyan mo ng assurance yung mga Pilipino na itong dating presidente natin, kayo din naman na nagpatapon dyan, dapat sinisigurado nyo na okay ba talaga yung kalagayan niya dyan. so hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. So you don't see this as a cause of concern Diba? Yun ang tanong eh. You don't see this as a cause of concern? given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, So it's ano? Oo, di ba? It's no.
even the reporter is saying, so you don't see this as a cause of concern? So ibig sabihin talaga, this government is really insensitive. Kung wala silang pakialam sa dating presidente, sa kalagayan ng dating presidente, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Sino ka ba? Normal na Pilipino ka lang, di ka pa nagbabayad ng income tax. Oo, value added tax lang yung ambag mo sa bayang Pilipinas. Sino ka ba? Ganyan nila itrato ang isang Pilipino. So, kaya dapat wala na tayong asahan sa administrasyon na to. In terms of Pangulong Duterte, dapat wala na talaga tayong asahan dito kay Claire Castro dahil wala siyang pakialam sa isang 80 years old na nasa isang malamig na bansa na nangangayayat ng sobra, hindi sila concerned. Tinanong siya, so hindi ba to parang hindi ba concerning para sa iyo itong binalita nung pamilya? O sa kanya hindi. Baka nga sabi ko sa inyo, baka mas gusto nga nila mamatay pa yan. Baka gusto nila mawala na yan si Pangulong Duterte kasi akala talaga nila if that happens, wala na. O maano na ang Pilipinas, malulubog na ang Pilipinas. At ito pa ang isa niyang concern. Ito pa yung kanyang isang concern, si Kaufman daw ay dapat mag-focus with the fees. So kanina ang concern niya mas okay daw si Pangulo, mas marunong pa siya. Mas okay daw si Pangulo doon kasi natitingnan so lumabas na rin sa bibig niya na mas gusto niya nandoon si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Dito naman pinakikialaman naman niya yung sahod ni Kaufman na sinasabi niya na dapat daw ganito daw. So pinangungunahan niya na nga yung pamilya ng mga Duterte patungkol sa kalagayan ni Duterte. Ito naman pinangungunahan niya pati abogado na si Kaufman. By the way ma'am, ito po si Kaufman, matinong abogado to. Ito po si Kaufman, maayos na abogado to, hindi katulad mo. Isa kang abogado na walang silbi. Kanina nga napag-usapan namin, magkano kaya sweldo nito? Mga 150, 160, 200,000, pumayag ka na magmukha kang tanga, magmukha kang aso, na yung prinsipyo mo, lunukin mo, yung suka mo, kainin mo, para lang sa pera na 200,000 o para sa posisyon. Oo. Aanhin mo naman yung posisyon. Di ba? Aanhin mo naman yung narating mo. Halimbawa, pangarap mo talagang maging PCO, aanhin mo naman na narating mo yan. Pero hindi mo naman ginampanan ng maayos yung trabaho mo dyan. Ang ginawa mo lang dyan, maging palamuti. Ang ginawa mo lang dyan, maging attack dog ng pamahalaan. So, wala rin. Diba? Kahit ma-promote ka dyan o mas mataas pa na posisyon, kung nakuha mo yun sa kasamaan, sa pagsisinungaling, sa kabulastugan, walang kwenta yun. Kumbaga, corona, hindi yun gintong corona, kundi barbed wire yan, te. Walang glory. Walang glory at achievement sa achievement mo. Oo. So ito, meron siyang tugon kay Kaufman. Pakinggan po natin ang kanyang matalinong tugon. Fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should Wow. He should do better than that. Gago. If there's someone here who should do better, ikaw yun. You should do better as a spokesperson. Huwag mong pakialaman yung affairs na none of your business. Besides, itong affairs ng kaso sa ICC is actually none of your business. You are there to speak for the president. Dapat yung binibigkas ng bibig mo is kung ano yung eksaktong sinasabi ng presidente. Hindi yung opinion mo. Dahil hindi naman ikaw ang presidente ng Pilipinas. Bakit ba nagre-request si Kaufman ng report ng Senate? Bakit ba niya nire-request yun? Nire-request niya ba yun para ma-dismiss yung kaso ni Pangulong Duterte? Hindi ba? Hindi niya naiintindihan eh.
The reason why Kaufman is requesting for kaya nga hinaantay niya yung sa website daw ng Senado, yung committee report ni Amy Marcos na ang tagal-tagal wala pa. Oh, ang tagal-tagal wala pa. Inaantay nga niya yun para he can present it sa sa ICC. Oh, kasi nga hindi lang naman yung kaso, yung pinag-uusapan nila dito, hindi pa nagsisimula yung kaso. Ang pinag-uusapan dito pa lang is yung tama ba yung proseso ng pag-aresto sa kanya. Kasi under Rome Statute, dapat ganito, may procedure. Nasunod ba yung procedure na yun? According dyan sa hearing ni Mangga, hindi nasunod yung proseso na yun. Kaya ngayon yung ilalaban niya dyan sa ICC kasi may panalo sila dyan. Tatanga-tanga ka talaga. It's not about the case. The Senate inquiry of Senator Amy Marcos is not about the case. It is about what? Yung unlawful arrest, yung unlawful surrender, yung kidnapping na ginawa ng gobyerno natin sa kapwa nila Pilipino para ipadala dyan sa dahig, para dyan na manatili habang panahon. Akala nila makakaiwas na sila sa hassle, hindi nila alam, lulubog at ilulubog kayo nitong pinaggagawa nyo na to. Hindi yung hearing ni Amy Marcos is about sa kaso sa ICC. Boba ka talaga tanga ka talaga Sabi mo sa mga sabi mo sa mga detractors mo, surot sila. Ikaw tong utak lamok Hindi naman yun ang nire-request. Hindi naman nire-request ni Kaufman yung Senate inquiry report ni Risa Ontiveros tuloy. Ni Amy Marcos para manalo siya sa kaso Pero para manalo siya sa teknikalidad na mali yung proseso, hindi dumaan sa tamang proseso at kinidnap si Pangulong Duterte papunta dyan. Kung hindi sumunod sa patakaran, dapat makalabas na si Pangulong Duterte. Hindi yun pinadidismiss yung kaso or what. Walang kinaugnayan yun sa kaso. Yung hearing ni Mangga, patungkol yun doon sa lawful ba or legal ba yung kanyang pagiging inmate dyan sa ICC. Tanginan to, lakas-lakas ng loob mong magsabi ng mga surot at garapata lang yung mga basher mo. Ikaw tong utak, langaw. Concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president. He does. Nakakonsentrate siya. Huwag ka mag-alala. Hindi siya kasing tanga mo. Hindi siya kasing bobo mo at hindi siya kasing gunggong mo. I am pretty sure he's a European hotshot lawyer. He may not look like the people in suits, but definitely Kaufman is somebody pagdating sa pagiging abogado na hindi katulad mo. I am sure na hindi katulad mo na iskandalosa sa presinto na yung kanyang kliyente ilalabas ng walang proseso. Na sinampahan ng kaso dahil sa pagiging palengkera sa presinto at nagwawala kasama pa yung asawa. Si Kaufman, petics lang. Kita mo, pag nagtanong, sagutin lang yung gustong sagutin, yung dapat sagutin. Yung hindi niya na sinasagot. Hindi katulad mo na kahit na hindi mo na dapat sagutin, sinasagot mo pa rin dahil tanga ka nga. Dahil hindi mo alam yung trabaho mo. So wag mong pakialaman yung trabaho ng may trabaho, gawin mo yung trabaho mo. Ilagay mo dito, ilabas mo kung ano ba talaga ang ginagawa ng amo mong tanga. Of his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. He ordered some killing of some people. Boba ka ba? Sa congressional inquiry, sa Senate inquiry, did you hear Pangulong Duterte stating names? Ultimo nga kayo, di nyo alam yung 30,000 na war on drugs victim na sinasabi nyo. Wala nga kayong listahan nun Si Pangulong Duterte pa kaya.
a crime cannot be a crime kung wala namang wala namang eksaktong krimen na ipinapaako doon sa akusado. Wala naman di ba? 30,000 dito, pagdating doon, 40 pala. Walang ebidensya ng war on drugs dito, sabi mismo ng Department of Justice. Kaya umaasa na lang daw sila sa ICC. Utangin na, kung dito nga walang ebidensya anong magiging itsura ng kaso na yan sa ICC? Di ba puro propaganda lang at politika lang yan, Claire? And he also admitted that he will double the EJK killings once elected as a mayor. He should concentrate on that. Di ba ang sinabi niya? Bobo talaga to Ay, katulad ng sinabi ni Pangulong Duterte sa mga reporters na nagtanong sa kanya noong siya ay presidente, anong masama kung sabihin ko na papatayin ko yung mga kriminal? Kriminal naman yung mamamatay. Anong masama na takutin ko yung mga kriminal sa bayan ko na kapag kasinira nyo ang buhay ng mga Pilipino, pagpapapatayin ko kayo mga putang ina ninyo? Anong masama dun, Claire? Walang masama dun. Sino bang tinethreaten niya? At trabaho yun ng isang mayor. Trabaho yun ng isang presidente. Na i-threaten niya lahat ng mga kalaban ng gobyerno. Kasi kung hindi niya gagawin yun, magiging katulad ng Pilipinas ngayon, ang Pilipinas noon. Na wala nang pakialam ang kriminal dahil yung mga nasa gobyerno kriminal. Ang daming drugs kasi yung presidente hindi naman nagpapadrug test. Ngiwi ng ngiwi, hindi nagpapadrug test. Hindi ba? So kailangan ikaw bilang isang mayor, takutin mo yung mga kriminal. Pwede ba naman na mayor ako ng Pilipinas? At lahat po ng mga kriminal sa Pilipinas, sa Davao, na nanawagan po ako sa inyo na wag po muna kayong gagawa ng krimen. Maawa naman kayo sa akin, gusto ko sanang maging maganda ang bayan ko, kaya sana po ay wag po kayong gagawa ng krimen. Please lang. Claire, pwede ba yung ganun? Di ba hindi pwede yun? Kailangan matigas ka. Tangina, kaya ang bobo. Kaya ganito nangyari sa Pilipinas kasi bobo kayo mag-amo Kailangan mong takutin lahat ng kurakot. Putang ina nyo, pupugutan ko kayo ng ulo. Kayong mga kriminal kayo, putang ina nyo, ililibing ko kayo ng buhay. So, di ba ganyan tayo sa pelikula? Di ba ganyan umasta sila FPJ sa politika? Puno na ang salop. Di ba? Tumakbo ka na hanggang may simento. Di ba ganyan sa pelikula? Kasi nga, kailangan mo, yung kalaban mo, ikaw bilang isang halal ng bayan, ang poproteksyonan mo mas maraming tao. At yung mga gustong manakit, gustong magnakaw, mang-rape doon sa titinong mga constituents mo, anong gagawin mo? Makikiusap ka sa kanila. Mga kriminal nga yung mga punyeta na yan. Natural, tatakutin mo sila. Putang ina nyo, pagpapapatayin ko kayo lahat, kayong mga snatcher, hold-upper, mandurugas Humanda kayo sa akin. Di ba dapat ganun talaga? Yan nyo, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil malambot kayo masyado So anong pwede mong ikaso sa isang mayor, sa isang presidente na tinatakot yung mga kriminal? Kaya nga pinagtatawanan tayo sa ibang bansa Kailan pa naging bawal sa isang taga-gobyerno na takutin at murahin yung mga kriminal? Kailan pa? Tatanga-tanga ka talaga. That is supposed to be part of his defense for his client. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos, ang administrasyon na ito, para po ibintang ang mga ganitong klase sa kasalukuyang administrasyon. So, dapat mas pagbutihan pa po niya ang Boba ka talaga. Hindi niya binibintang. Kay Pangulong Marcos, ang ibinibintang niya kay Pangulong Marcos ay yung kidnapping.
Kinidnap siya. Ang pinag-uusapan ni putangin na mo kasi nakikialam ka sa usapan ng hindi mo naman alam eh. Ang kini-question ni Kaufman, yung sistema ng pagdadala sa kanya doon, which is yun yung mali. Sino na ba presidente nun? Si Marcos. Hindi naman kini-question ni Kaufman dito yung kaso ng EJK eh. Ready sila doon. Sa EJK, ready sila dyan sa kaso niya na yan dyan sa korte ng ICC. Ang kini-question dito is yung pagpapadala sa kanya doon na kagagawa ng amo mong abno. Ang pinagsasasabi mo, Claire, di mo alam yung topic. Daldal ka ng daldal eh. Ang pag-research ng kanyang mga facts para po hindi po siya maligaw. Gago, ikaw nga naligaw eh. Tangina, kita mo kung gaano kaloka-loka to. Kita mo kung gaano kasintu-sintu tong babae na to. Sasabihan niya si Kaufman na check your facts. Mag-research ka para hindi ka maliligaw. Ikaw ang ligaw eh. Hindi sinasabi ni Kaufman na yung war on drugs ni Pangulong Duterte, ano yan, sinisisi niya dyan sa administrasyon. Hindi. Yung war on drugs ni Pangulong Duterte, hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang hinihingi ni Kaufman, yung report ni Amy Marcos, yung report ni Amy Marcos, ipapakita niya sa ICC para mapakita doon kung gaano ka-irregular yung ginawang pagdampot sa kanya. Because sabi nga ng Rome Statute, kailangan sa proper judicial authority haharap si Pangulong Duterte. Ikaw din nung vlogger ka pa, hindi ka pa aso. Yun din ang sinabi mo eh, haharap sa korte. Galing mismo sa bibig mo yun eh. Hindi humarap sa korte, tinapon ka agad sa abroad eh. Tama yun o mali? Hindi ba may pagkakamali? Dapat haharap dito eh. At dapat extradition eh. Di ba? Magdidesisyon ang korte ng Pilipinas kung dapat ba talaga siyang itapon doon. Ibibigay ba natin siya sa Interpol o hindi? Tama, mali. Yun yung issue, hindi yung eksaktong kaso niya dyan sa Hague. Wala na tayong magagawa doon. Nandiyan na yun sa Hague. Matagal ng kaso yun dyan. Kailangan niya talagang harapin yan. Ang punto nga rito, tama ba yung prosesong dinaanan natin? Na dyan sa hearing ni Amy Marcos, lahat ng irregularities nandiyan. May mga video pa. 'Di ba si Tory nga mahihimatay na eh. Si Marbil nga nagsisinungaling harap-harapan tinabla nung isang nag-serve nung Interpol red notice eh. Hindi wala nga red notice eh. Unang-una sa lahat eh. Oh, so yan ikaw ang dapat mag-review. Oo, alamin mo kung ano yung facts. Oh, bibigyan kita ng isang example. Claire Castro ng isang magaling na mayor. Oh, na ang isang mayor na matapang. Eto, pakinggan mo itong mayor na to para lang maintindihan mo paano dapat ang isang mayor magtrabaho. I'm calling the attention of those mga tolonges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang sa hindi niyo naman ako susundin. Hindi ba? Tingnan to si Claire Castro, boba talaga eh. Tingnan mo yung ginagawa ni Isko. Magbago na kayo. Pero malamang di nyo ako susundin. Puta, kriminal nga yan eh. Alam nila na masama pero ginagawa nila eh. Kailangan mong kausapin ng ganyan na malumanay. Ano sabi ni Isko? Hindi naman ako susundin ng mga ulul na yan. Kaya gumawa ng kalokohan yan eh. So anong ginagawa ni Isko ngayon? Tinatakot niya yung mga kriminal. May batas na sa Maynila. May gobyerno na sa Maynila. Hindi katulad si Mayor Isko ni Pangulong Duterte na talagang brusko. Na putangin niyo, papatayin ko kayong lahat. Hindi siya ganun. Pero ganun din yung ginagawa ni Isko ngayon. Hindi man ganun ka
Kasi you're taking it literally. Mga tanga kasi kayo talaga eh. Oo eh. Titingnan nyo yung mensahe. Hindi yung puta pinakikinggan nyo kung ano yung sinabi dun sa mensahe. Yung mismong total na ibig sabihin ng mensahe, yun ang isipin nyo. Ang ginagawa ni Pangulong Duterte nung presidente siya at saka nung bago siya mag-mayor, tinatakot niya na. Yung lahat ng mga kriminal sa Davao, pinaalis niya na sa Davao. Dahil may mangyayaring masama talaga sa inyo. Which is, kailangan mong gawin yon kung gusto mo talaga na maging maayos yung bayan mo. O kita mo ginawa ni Hani Lacuna sa Maynila. Tayo na dumami kriminal, dumami magnanakaw, ang dumi-dumi, ang baboy, ang dugyot, puros magnanakaw. O anong ginagawa ni Mayor Isko ngayon? Inaayos niya at nagbibigay siya ng babala. Hindi lang kasing lala nung kay Pangulong Duterte, pero parehas ng ibig sabihin na huwag kayong gagawa ng kalokohan ngayon. Yari kayo. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay nyo puyat. Yan o, ikamamatay. O meron pa ring patay na kailangan mong sabihin yun, ikamamatay nyo. Parang 'di ba? Pagka 'di ba doon sa may diyan sa may Eastwood, may overpass doon, may overpass. Tapos doon sa fence may nakalagay doon, bawal tumawid dito, nakamamatay. Kasi yung mga tao instead tumawid sa overpass, doon pa rin tumatawid sa kalsada, highway yun. Nakamamatay. So kailangan mong takutin yung mga tao na pag tumawid kayo dito, mamamatay kayo. Hindi naman ibig sabihin na automatic pag tumawid sila doon, parang Squid Games, nakarating sila sa kabila, papatayin sila pagdating sa kabila. Hindi yun ganun. Ang ibig sabihin, yung mensahe, huwag kang tatawid dyan, delikado. Yun din ang sinasabi ni Pangulong Duterte, ni Baste, ni Inday, na huwag niyong gagawin yan, delikado. Mamamatay kayo. Hindi ko naman sinabing pagpapapatayin ko kayo lahat. Mamamatay kayo, ibig sabihin sobrang delikado niyang gusto niyong mangyari. Hindi pwede yan. Kaya lumayas kayo dito. Ganyan din ang sinasabi ni Isko. Galing-galing talaga nito. Hindi kayo makakatulog ng mahimbing dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa angmang sulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. Maaari, nakatakbo, once we know who you are, pwede na kayong magtago sa lelang yung panot. Sa kami, hahabulin namin kayo. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Yon. It's a commitment. It is your duty to keep your city safe. Ha? Putangin na ka. Ano? Claire Castro, boba ka talaga. Oh, pinutok ka na lang sana sa kumot. Wala ka talagang alam. Nangako ko sa taong bayan na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Ganda ng t-shirt ni Isko. Vape ba yan? Baiting ape ba yan? Isko? Poging-pogi ah. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan yan ng taong bayan. Di ba? Di ba? Ganyan Ayun, dapat. ang una namin. Ganyan dapat. Sayang, no? Sayang, ito yung binoto namin. Ito yung binoto namin noong 2022 elections. Hanggang ngayon, hindi ako nagkamali na ito yung sinuportahan ko. Ganyan si Isko Moreno. Ganyan siya magtrabaho. Oo, ini-expose niya lahat. Ganyan siya kahusay. Sayang. Sayang, sinayang talaga natin. Well, wala eh. Ang Pilipinas kasi mahilig pa rin talaga sa mga pangalan. Sa mga sikat. Sikat naman to.
Sikat naman si Isko. Pero mas pinili ng mga tao yung mga mas pinili ng tao yung alam mo yun, mga bangag. O ito, pakinggan natin yung masasabi. O para hindi lang ako, ito batikan to na broadcaster, journalist. Pakinggan nyo kung anong sasabihin niya patungkol dito kay Claire Castro, ha? O ito, pakinggan nyo. O lahat ng sasabihin nito, ito matindi to, mentor namin to. Lahat, ang dami ng spokesperson na dumaan sa Pilipinas, nandito pa to. Nangamatay na lahat, siya buhay pa. O pakinggan nyo kung ano ang kanyang assessment sa mga pinaggagawa ni Claire Castro sa trabaho niya. Mo hindi hantong sa ganyan. Number one, is there a way you can limit a reporter from probing, no? Unnecessarily probing a news source? Maraming paraan eh. Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yun. Sumusweldo sila ng 142,000 a month and plus the allowances. 142? Ay, hindi ako tatanggap ng ganyang sweldo para magmukhang aso lang. Aanhin ko yung posisyon kung mukha naman akong ulol dun. Aanhin ko yung posisyon. Kaya 140,000 lang ang sweldo pero araw-araw iba damit. Hindi pa nagdodoble ng damit yan. Araw-araw iba suot niyan. Tangina, saan ang galing? Yan yung mga dapat na nila lifestyle check. O diba? Baka mamaya 140 lang yung alam natin na sweldo niyan, pero yung allowance niya pagkalaki-laki tapos galing pa sa pera ng taong bayan. Kesa ibayad ko kay Claire Castro, siguro mas mabuti pa ano ko na lang. Pampagawa ko na lang ng San Juanico Bridge, di ba? Mas okay pa yun. Siguro ako lang magsasweldo diyan kay Claire Castro eh. Dahil na baka 20 mil, sobra na yun. Oo, sobra na yun sa kanya. Dahil wala namang ginagawa eh. Wala namang alam, wala namang utak. Wala namang sinasabing proyekto ng amo niya. Bakit tayo magtuturo sa kanila? Secondly, pag nagbigay, hindi naman pwedeng hindi mo masagot. Lahat naman ng question may kasagutan eh. Depende lang yan kung alam mo kung paano sumagot. No? Halimbawa, gusto mo magyabang. Example lang ito. Ano yung balay silungan ba yon? Yung Opo. isang pinagtawanan? Opo, Balay Silungan. Balay silungan. Sabi niya ilang libong balay, hundreds of balay silungan. Siyempre tatanungin ng reporter, ma'am, saan ho yan? Because you want to develop that story. Because it's a good story for government. Now, if you cannot answer a simple question as nasaan yan or give me one, at least one, nambobola ka. You don't do that when you're conducting press briefing, especially sa Office of the President. Huwag kang magbitaw ng anumang impormasyon na hindi mo kayang tindugan o tindigan sa Plaza Miranda. Ibig sabihin, kung magyayabang... Kasi yan nga yung mga sinasabi niyang mga may ganito, may ganyan, pero pag tinanong mo nga. May ganito, may ganyan, pero pagka hinanap mo, wala. Katulad yun, yung in-expose ni Eden. Kasi yung press conference siya kahapon, yung nakapula siya, sabi niya, tinanong nyo kasi ako tungkol dun sa mga barangay. Ito yung mga ito ibibigay ko sa inyo, bibigyan kayo ng kopya. Nung chinek ni yung kopya, puta, yung kalahati blanco. Clear. Tapos tama-tama. Galing talaga sa kanya kasi clear na clear. Blanco yung kalahati. Sabi nga ni Edith, tangina, ang kapal-kapal, kaya naman pala makapal. Kala ko naman, lahat yun, pangalan ng barangay, yung pala, kalahati nun. For show lang, pucha yan. Ba't ka mamimigay ng papel na puro blanco? Di ba? Mambubudol yan si Claire Castro. Kinakailangan you should be equipped with all the information relative to what you are, anong tawag nito? You are bragging about, no? An achievement. Because people will question. Presidente, kasi hindi naman natin nakita na sinita compare sa ibang mga coverages na talagang nangahawi yung mga PSG, yung mga talaga na talagang merong nagsasabi. Kung nag-i-insist siya, doon siguro. Pero kung wala namang mga mismong
hawi sa kanya, parang kung makikita nga natin yung mismong video, okay lang. Parang safe. Ay, hindi nga lumayo ang presidente sa kanya. Kung protocol talaga, dapat hinawi na yung ang reporter. Kung security protocol, tama ka. Kung security protocol, ang dapat managot yung yung chief ng Presidential Security Group, or in that particular case, yung pinapakita nilang video, ay yung mismong AD camp, no? Yung head ng security for that particular day, yung head ng detail, no? Pero kung coverage yan, sinasabi ng violation of coverage protocol, then it has to be the media relations officer. Sino bang assigned media relations officer ng Malacanang? Kasi hindi nangyayari yan nung panahon namin, kumukover pa kami dyan, kami nila Alfred Roche ng mga retired na lahat ngayon, no? Sila Mr. Lising, sila Malu, mga sila lahat. Anong tawag nito? Talagang malinaw pag sinabi lang, sir, hanggang dito lang tayo sa pinto kasi ganito, ganyan. Or limbawa, close door yan. Ano lang, drawing of lots. Isang reporter sa radyo, isang reporter sa TV, isang reporter sa dyaryo. Yun. Pagkatapos, kinakailangan spread out na lang. Pagkatapos, malinaw kasi sinasabi in advance. Pero in the absence of any guideline or pakiusap, kasi more on pakiusap lang yan, Admare. Dahil nga, sinasabi ko na nga, ang independent media will do his darn best to get the story come hell or high water. Otherwise, kung ako ang news director, meron akong pinapakover sa iyo at hindi mo nagawa, I will fire you, I will suspend you as reporter. Kasi kinakailangan enterprising news person ka eh. Pag sinabing enterprising, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung istorya. Kung hindi mo magawa yung istorya, wala kang kwentang reporter, and you are not needed by the news department. So again, ulitin ko, hindi kasalanan ng newsman na kukuha siya ng istorya or aabutin niya ang source. Pwede mo nga sigawan, Mr. President, ganito, meron akong tanong. Kailangan malaman po ng bayan kung ilang taon na kayo. Pag hindi sumagot ang presidente, pwede mong sabihin or yung news source, Mr. President, I'm asking you, how young or how old are you? Yung mga ganon. And we were doing that. Kahit na Pope John Paul II noon, ako nasikmuraan ako noon nung panahon ni Pope John Paul II, but I was able to get a sound on tape on the Pope because that was the assignment of the day. Tsaka ang pinag-uusapan kasi dito, yung assignment ni Eden. Ang assignment kasi talaga ni Eden is sundan ng presidente. Sa lahat ng, basta nandoon sila, sundan ng istorya ng presidente. Yun ang trabaho niya eh. So, tsaka makikita mo doon sa video naman talaga na, oo, kasi ang ginagamit nila, kaya gusto nilang papalitan si Eden, ginagamit nila is nag-breach daw ng protocol. Part ka ng protocol eh. Part ka ng protocol na pag meron ka talagang chance, talagang magtatanong ka. Lalapit ka doon sa presidente, magtatanong ka talaga. Before naman kayo magsipasok dyan, lahat naman kayo chine-check naman eh. Lahat naman kayo may mga orientation eh. Nakita naman natin na nung tinawag ni Eden si Pangulo, lumapit pa si Pangulo kay Eden eh. Kung bawal yun, di sana tinabig siya nung PSG, pero hindi eh. O kasi kilala naman yung tao, tsaka ano naman kayang gawin ni Eden kay Bongbong. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpalang pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na maghahon sa hirap at dilim ng kahapon.
at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.